Umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagsisimula na sa ating pong Sunday School. Bago po tayo magsimula, muli po, welcome po sa ating lahat. Tayo muna po ay manalangin. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa araw ng Panginoon, sa araw ninyo na inyong ibinukod sa buong isang linggo upang pagpalain sapagkat ang inyong mga anak ay magpapahinga sa inyong presensya sa pamamagitan ng pagtitipon ng kalipunan ng mga hinirang na tinubos ni Kristo at binigyan ng selyo ng banal na Espiritu. Kaya nagpapasalamat kami sa pagpapahinga namin sa inyong presensya para sambahin kayo. Hayaan nyo na pasiyasat po namin sa inyo ang aming mga sarili at sa lahat po ng aming mga na-commit sa inyo na paglabag sa inyong mga salita at hindi pagsunod dito. Bilang mga anak ninyo at ama namin kayo, may hingi po kami ng kapatawaran at sorry sa inyo Ama bilang mga anak ninyo. Alang-alang po sa katwiran ni Kristo. And thank you for your fatherly forgiveness na iginagawad niyo sa amin dahil alam namin na patuloy niyo po kaming sinasanctify sa mga bagay na nagiging marumi at hindi karapat-dapat sa inyong harapan bilang mga anak ninyo. Sa umaga pong ito, hayaan nyo na pagpanalangin namin, na pagpalain nyo po ang mga salita nyo na maririnig at matatanggap ng lahat ng pinahintulutan ninyo na makarinig nito. Dalangin ko po na mangusap ito sa buhay ng bawat isa habang ipinapaliwanag sa tulong ng inyong banal na Espiritu. At patuloy na magdala ng reformation sa buhay ng bawat isa sa amin. Di lamang sa aming pamumuhay, kundi sa mga aral na hindi akma ay amin pong maitwid ang lahat ng ito. Sapagkat nais po namin na lumago sa pananampalataya at relasyon sa inyo at maihanda ang aming mga sarili upang lalo pong higit ka naming mapaglingkuran sa aming mga buhay. Sa mga kapatid naming wala pa, pagtagumpayin niyo po sila, kayo ang maglagay sa kanilang kalooban at isipan na makaparito sa bahay-sambahang ito upang sila din po ay patuloy na makaranas ng biyaya na inihanda nyo para sa kanila din lahat. Papasalamat kami sa kalipunan ng mananampalatayang ito na patuloy na nagnanais na maparangalan ka at mapaglingkuran ka. Ako na inyong tagapagturo ng inyong salita ay nagpapakumbaba. Nagpapasakop sa inyo, bigyan niyo po ako ng karunungan mula po sa inyong mga salita at sa lahat ng preparation. Alam ko, without the work of the Holy Spirit in my heart, in the hearts of those who will listen sa umagang ito, wala po kaming magagawa. Yan ang dahilan kung bakit nagtitiwala po kami sa banal na Espiritu na gumagawa sa buhay namin lahat. Ama, hiling namin ang lahat ng ito at ang papuri ay sa inyo lamang. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, nagpapatuloy tayo sa ating Sunday School at pinagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa ating Confession of Faith o yung pagpapahayag ng pananampalataya. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat nasa Artikulo 28 na po tayo ng Belgian Confession of Faith na naisulat noong 1561. At ngayon ay nasa ikatlong bahagi tayo ng Artikulo 28 at ang ating pinag-aaralan ay everyone is bound to join himself or herself to the true church. Ano ba sa Tagalog ito? Of course, sabi rito, sapagkat Tagalog, tungkulin ng bawat isa na ianib ang kanyang sarili sa tunay na iglesia. Ito po ay pangatlong bahagi na ng pag-aaral natin dito sa paksang ito. At konting review lang po. Nakita natin sa Roman numeral number 1, yung the identity of the church as the assembly of the redeemed people. O sa Tagalog, ang pagkakilanlan ng iglesia
bilang kalipunan ng mga tinubos. So tinitingnan natin dito paano natin makikilala yung isang iglesia na sila ay kalipunan ng mga tinubos. Letter A, nakita natin, mayroon dalawang katotohanan ang iglesia base sa banal na kasulatan at dito sa Article 28. Una, ang iglesia ay kalipunan ng mga iniligtas. So, dapat maliwanag sa atin yon. Ang iglesia ay kalipunan ng mga iniligtas. Pangalawa, ang pagnanais ng mga natubos o kapatiran ay makasama sa church. So dalawa yung makikita natin dito. Una, yung church ay kalipunan ng mga iniligtas. Pangalawa, ang pagnanais ng lahat ng natubos o kapatiran ay dapat makasama siya sa church. Nakita natin ano ba yung marka o ano ba yung katangian ng tunay na iglesia. Of course, nakita natin ang pinakamalinaw na may pagpapahayag at paniniwala na malinaw ang lahat na tayo ay naligtas sa Ebanghelyo ng Diyos o Gospel of God. At nakita natin na ang Gospel of God o ang Ebanghelyo ng Diyos ay ang isang Diyos sa tatlong persona. Namely, ang Ama, ang humirang, bago pa lalangin ang sanlibutan. At yan ay malinaw sa Efeso chapter 1 verse 4 at 1 Peter chapter 1 verse 2. And even in Romans chapter 8 verse 29 to 30. So dapat malinaw sa atin yon na ang Ama, ang humirang ng lahat na magiging kabahagi sa iglesia bago pa lalangin ang sanlibutan. Pangalawa, ang lahat ng hinirang ng Ama ay ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak, sa ating Panginoong Hesukristo, upang tubusin at bayaran ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya si Jesus ay tinatawag na Savior, tagapagligtas sa kanyang dalawang katangian, na siya ay Diyos at tao o tao na Diyos. And that is dalawang katangian sa kanyang pagkapersona. Yung lahat ng tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ay tinitiyak na i-regenerate, babaguhin, ibo-born again, bubuhayin spiritually ng banal na Espiritu upang sumampalataya at mapagkalooban ng pananampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus. Na kung saan, yung kamatayan ni Jesus, yun ang pagkaunawa niya na umako sa kanyang kasalanan. Yung kasalanan niya, malinaw sa kanya, na inimpute, isinalin kay Jesus nung nandun siya sa cross. At pangalawa, yung kabanalan ni Jesus, yung pagkabuhay ni Jesus, ay inilagay sa kanya nang si Jesus ay nabuhay pagkayari ng ikatlong araw. Kaya malinaw na yan ang mensahe ng Santong Espiritu. Kaya nga, itong dalawang katotohanan ng iglesia base sa banal na kasulatan at pag-aaral natin, ulitin ko, number 1, ang iglesia ay kalipunan ng mga iniligtas. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo nagiging member ng church para maligtas, kundi naging member tayo ng church dahil naligtas na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang pagnanais ng mga natubos. Malinaw sa kanya yung kaligtasan na meron siya. Itong taong ito ay nagnanais na makasama ang kanyang sarili sa church ng ating Panginoong Hesukristo. Letter B. Tinignan natin, outside the church, there is no salvation. According to our confession. Ano ibig sabihin nito? Labas sa iglesia,
ay walang katubusan. Nakita natin, ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa labas ng iglesia. Ano yung principle? Ang principle, lahat ng nasave because of the gospel of God, the one God in three person, especially yung sentro ng ebanghelyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, magiging kabahagi siya sa katawan ni Jesus. Kaya sabi ng Biblia, tayong lahat ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan na walang Kristiyano na mabubuhay nang sa sarili niya na hiwalay sa katawan ni Kristo. Kaya malinaw na ang church ay napakahalaga dahil katawan ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya pag na-save, dapat bahagi ng iglesia. Kaya kung hindi saved, hindi yan talaga magiging committed. Saan? Sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya totoo yung kasabihang labas sa iglesia, walang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan at yung mga naligtas ay dapat nandun sa loob ng church. And even in John chapter 10, alam natin na yung tupa ay dapat nasa kulungan. Di ba? Na ang dakilang pastor ay si Kristo. Letter C, ito'y pag-aaralan natin ngayon. Withdrawal from the church is sin against the second commandment. Ulitin ko. Withdrawal from the true church is sin against the second commandment. Sa Tagalog po, ang pag-alis o pagtalikod mula sa church ng ating Panginoong Jesucristo ay kasalanan at ito ay laban sa ikalawang kautusan. Ang sabi ng Article 28, isinama po ang mga sumusunod ng Gudo de Bres. And I quote, sabi niya, sa makatwid, yaong lahat na hihiwalay sa iglesyang ito o hindi aanib dito ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Malinaw na lumalabag daw sa kautusan ng Diyos ang sino mang humihiwalay sa church ng ating Panginoong Jesucristo o hindi niya iaanib ang kanyang sarili dito sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa 1 Corinthians chapter 5 verse 13, ating mababasa ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kabanata po ay 5. Unang Korinto, kabanatang 5, ang talata po ay 13. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. So si Pablo, pinapakita niya rito na yung konteksto ay patungkol sa church discipline o pagdidisiplina sa mga kaanib ng iglesia ng Korinto. At ano yung pagdidisiplinang iyon? Ang pagdidisiplinang iyon ay ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa church na pinapangasiwaan ng kanyang itinalaga na pastor at elder o yung tinatawag na consistory. Well, bago natin tingnan ito, saan ba marahil nakuha ni Apostle Paul itong binanggit niyang ito sa chapter 5? Well, ito po ay galing sa aral ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat po ni Mateo. At sa aklat ni Mateo, nagbilin at nag-aral ang ating Panginoong Jesucristo
sa Kabanatang 18, ang talata po ay 15. Ang sabi po doon at sa mga sumusunod, kung magkasala sa iyo ang kapatiran mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Verse 16. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Talatang 17. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. So nakita natin na involved, na sinasangkot ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia, ang kalipunan ng mananampalataya sa mga kamalian na nagagawa ng mga kaanib dito. At ang sabi, ito yung proseso. Ang proseso ay una, malinaw na sinasabi na yung proseso ay puntahan ng sarilinan. Kung hindi makikinig, magsama ng 2 o 3. Kung hindi pa makinig, sabihin sa iglesia. Ang konteksto nito ay church. At sa iglesia iyon, kung hindi siya susunod sa leader sa loob ng simbahan, ay maaari siyang itiwalag, maaari siyang alisin, ituring na hindi tunay na mananampalataya. At tinuloy niya ito sa 18, itong passage ng Matthew 18. Ano sabi ng 18? Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Malinaw na pinapakita rito disiplina ng mga members sa church. Kaya kapag ka na ihiwalay sa church na tinuturo ng Panginoon, malinaw na hindi siya totoong mananampalataya dahil hindi siya nagpapasakop saan? Hindi siya nagpapasakop saan? Hindi siya nagpapasakop sa salita at authority ni Kristo na ibinigay sa church. Kaya binabanggit sa 16:19 ng Mateo, tingnan natin dito, 16:19. Ano sabi ng 16:19? Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. So yung church, malinaw na binigyan ng kapangyarihan within the boundary, doon lang ho sa loob at hangganan ng banal na kasulatan, upang kapag ka ang isa nagdidisiplina, ang disiplinang iyon ay based on the Word of God, at ang motive ay restoration at pagmamahal upang hindi siya malayo sa Diyos. Kaya yung sinabi ni Pablo dito sa unang Korinto 5, talatang 13, ang sabi niya, sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano. So sinasabi niya, meron siyang judgment, may paghatol siya sa loob ng church sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon lamang sa mga Kristiyano. So, si Paul, meron siyang karapatang hatulan o i-judge yung mga mananampalatayang naligtas sa loob ng simbahan. Kapag ka na mali ng aral sa gospel, pagka yung practice ay hindi ayon sa prinsipyo ng Word of God, sabi niya, may karapatan ako doon sa mga hindi ng pastor, ng elder, o ng leader sa loob ng church. At ang sabi ron, ganito ang sabi ng kasulatan, kapag ka hindi daw ho nakinig, kapag ka hindi nag-submit sa Word of God,
na nagiging basihan ng church discipline. Sabing ganon, maganda dyan, alisin ninyo, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo iyan. Why? Malamang hindi po ligtas. Dahil totoong naligtas yan. Meron po yung pagkaunawa kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Napastol niya si Jesus. Na yung salita ni Jesus, John chapter 10, ay papakinggan niya at susundin niya. Well, sabi po ng Juan 15, tingnan niyo John chapter 15, ito napakaganda po ng pagkasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 15, ganito ho ang sabi ni Jesus sa talatang 5 at 6. John chapter 15, verse 5 and 6. Ang sabi ay ganito, ako ang puno ng kanino? Ng mga totoong naligtas. Kanino? Kay Kristo. Well, ang salita pong ako ang puno ng ubas, it is referring to Jesus Christ. At kayo ang mga sanga, it is referring to those who are truly and genuinely saved. Kailangan daw manatili. Ang tanong natin dito ngayon, kung ang vineyard, ang ubasan, this is the typology of nananatili at nagahari sa church na yon at sa mga member na naroon. Ang sabi niya, mamumunga ng sagana. Ano yung mamumunga ng sagana? And this is spiritually sa buhay niya. Yung sinasabi ritong mamumunga ng sagana, tumutukoy ito sa kanyang paglago. Saan? Sa church, hindi kasama sa vineyard, hindi nakaupong sa puno na si Jesus. Well, ang sabi ni Jesus, hindi totoong ligtas yan. Kaya nga sabi niya, wala kayong magagawa. Kapag ang isang totoong naligtas, hindi siya magsasabi na ayokong maging kabahagi ng church. Wala akong ganong maiisip yung totoong naligtas. Ang nasa isipan niya, after na maligtas siya, gusto ko na maging kaanib, gusto kong maging bahagi ng kalipunan ng mananampalatayang iyan. Gusto ko na nakaugpong ako kay Kristo. Gusto ko na nakaugpong ako sa kanyang katawan. At yan yung kanyang church. Kaya nga ho, ang sabi ho ng verse 6, ang hindi nananatili sa akin kay Kristo ay itatapon at matutuyo gaya ng sa panlabas na pangangaral. Tapos ang nangyari ngayon, inihiwalay niya ang kanyang sarili kay Kristo. Inihiwalay niya ang kanyang sarili sa church. Ang sabing ganon, matutuyo. Kaya ang sabi ng verse 6, kapag hindi na natili kay Kristo, kapag hindi na natili sa katawan ni Kristo, sa church ni Kristo, ano sabi? Itatapon at matutuyo. Well, bakit itatapon? Kasi hindi naman totoong naligtas Kaya aalis sa church. Aalis sa ganitong church na katulad natin. At ang sabi, malinaw, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Ano to? Hindi ho ligtas. Diba? Kaya malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung isang tunay na naligtas sa makatwid, yaong lahat nahihiwalay sa church na ito. At in-identify natin kanina, ano ba yung dapat paniwalaan ng isang church sa gospel, di ba? O hindi iaanib sa church ang kanyang sarili, ay lumalabag po sa kautusan. If we are disobey the Word of God, of course, alam natin, we are intentionally doing sin. Alam niyo po, sa ikalawang kautusan, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng kanyang instruction o utos. At buksan po natin ang Exodo chapter 20. Exodo chapter 20, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan in verse 4 and 5. Exodo chapter 20, verse 4 and 5. Now listen,
Ang isang tao na walang pagnanais, bago ko po ito explain, ang isang tao na walang pagnanais na ianib ang kanyang sarili sa church ng ating Panginoong Hesus or umalis sa church ng ating Panginoong Hesus, hindi po ang Diyos at si Kristo ang Panginoon at Diyos nun at tagapagligtas. Alam niyo kung sino? Meron pong mas mahal yon. At ang mahal nun ay ang mga ginodiyos niya sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin nun? Mas mahal niya ang kagustuhan ng kanyang sarili. Mas pinapahalagahan niya ang sariling karunungan niya kaysa sa salita ng Diyos. Mas umaasa siya sa mga tingin niya ay magpapala sa kanya ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ito ang sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moises. Exodus chapter 20, verse 4 to 5. Now listen in verse 4. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayo'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na sasahimpapawid nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Yun yung totoo doon. Kaya ayaw niyang ianib ang kanyang sarili. Sa totoong church ng ating Panginoon, ang totoo hindi siya ligtas. Hindi si Jesus ang kanyang tagapagligtas at Panginoon ang kanyang buhay. Kundi umaasa siya saan? Sa mga nilalang ng Diyos na nagiging Diyos-Diyosan ng buhay niya. Ito marahil ay ang sariling karunungan niya. Ito marahil ay ang kayamanan niya. Ito marahil ang mga bagay na pinag-uubusan niya ng pansin or even sa paggawa niya ng mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi po yan mananatili sa church. Hanggat ang isang nagsasabing Kristiyano ay hindi totoo sa kanyang sarili na si Jesus ay Diyos na nagligtas sa kanya sapagkat nagkatawang tao siya o tao siya, hindi si Jesus ang totoong tagapagligtas niya at Panginoon. Ahanap at hahanap po yan ng pagtitiwalaan niya. Kaya nga may mga quote-unquote umaatid na sa church, di ba? Makikita mo, meron pa rin paniniwala sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Halimbawa, yung panghuhula. Halimbawa, yung mga kasabihan. O yung titiwala pa rin sa mga Diyos-Diyosan na binanal ng Pope, ng Papa. Malhabuho yan na manatili sa church. Aalis at aalis po yan sa church dahil hindi ho yan totoong naligtas. May Diyos-Diyosan pa po yan sa buhay niya. Yan ang babala ni Yahweh sa panahon ni Moises. Alam nyo, sa confession pa natin sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 35, question and answer 96, ipinaliwanag po kung ano ang hinihingi sa church, sa ating lahat na naligtas sa ikalawang kautusan. Ano nga ho ba ang hinihingi ng Diyos sa iyo bilang naligtas o sa church na ito? Ano ang hinihingi ng ikalawang kautusan na binasa natin sa iyo at sa akin? Ito ang sabi ng Heidelberg Catechism. Now listen. And I quote, na tayo, ikaw at ako at ang church na ito, sa anumang paraan ay hindi dapat na ilarawan ng Diyos sa pamamagitan ng imahen o ng rebulto. Ito natin sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5. At itong binanggit kong ito na pangungusap, galing po ito sa Deuteronomy chapter 4 verse 15. Galing po ito sa Isaiah chapter 40 verse 18. Galing po ito sa Roma 1:23 at sa mga sumunod na talata. Galing po ito sa Gawa 17:29. Na ang sabi ng Heidelberg Catechism, ni sambahin siya o sila. Ni sambahin siya, hindi natin dapat sinasamba si God saan sa mga inanyuan na ribulto o imahen
Hindi po natin dapat sambahin si God o si Jesus dyan sa anumang paraan. Hindi ng Diyos pinag-uutos, kundi sa paraang inihayag ng Diyos sa kanyang salita. So tayo, kapag totoong naligtas tayo, ang basihan ng ating pananampalataya sa Diyos, pagsamba sa Diyos, pamumuhay sa Diyos, salita po ng Diyos, ang Scripture. Naka-base po dapat dito. Yan ay galing sa 1 Samuel 15:23 and Deuteronomy chapter 12 verse 30. Mga kapatid, ang Panginoon ay partikular. Partikular po siya, nag-iisa po. Patungkol kung paano natin siya sasambahin. Yung isipin mo na ang Diyos, nasasambahin mo siya ayon lamang sa iyong kagustuhan at ayon lamang sa iyong pamamaraan o pananampalataya mo na ayon sa iyong kagustuhan o sariling pamamaraan mo lang at hindi ayon sa tinuturo ng banal na kasulatan at ito po ay paglabag sa ikalawang kautusan na gumagawa ka ng Diyos-Diyosan at imahin sa iyong buhay. Naglalagay ka sa iyong kaisipan ng mga imahen ng Diyos na kung saan ay hindi naman tumutugon at makagagalaw at makapagsasalita sa iyo. At hindi niya doon inihayag ang kanya sarili kung paano mo siya sasambahin, kung paano mo siya paglilingkuran sa iyong buhay. Kaya, kapag sinasamba natin ng Diyos, sinasamba natin siya sa salita ng Diyos. E paano ka sasamba sa Panginoong Diyos ng mga dapat nating ginagawin? At ang sabi rito, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Di ba nakita natin yan sa Exodus 20 verse 5? Ang sabi ron, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Siloso po ang Diyos. Napakasiloso po ng Diyos at pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Exodus 20 verse 5. Kapag hindi po tama ang paniniwala mo, kung sino ang Diyos, hindi lang ikaw ang kinapuputan ng Diyos, kundi ang susunod ng mga ribulto at imahen. Pero ang kanilang iniisip ay ano po? Yung kagustuhan ng sariling kalooban at pag-iisip at kalayaan nila. Kapag ganun po ang nangyayari, malinaw na hindi ito ayon sa salita ng Diyos. Sino po ang kinamumuhian ng Diyos sa Exodus 20 verse 5? Hindi lamang ito sa mga pagano o sa mga nakipamatok sa hindi mananampalataya. Subalit sila din ang nagnanais na naglilingkod sa Panginoong Diyos, subalit pinipili nilang gawin ang sarili nilang at pinili nilang kagustuhan. Malinaw sa Matthew chapter 7. Sa mga huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Mga hangal. Mga masama, hindi ko kayo nakikilala. Di ba? Mapaggawa ng masama. Yun ang kinamumuhian ng Panginoong Diyos. So ano ibig sabihin nito? Maliwanag na kapag ikaw ay tumalikod mula sa iglesia, ay lumalabag ka sa kautusan ng Diyos. Dahil ang church, ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang dapat ipagbawal at kung ano ang dapat na ipatupad. Binigay sa kanya ang susi. Ibig sabihin, ang susi rito ay walang iba kundi ang gospel, ang ebanghelyo ng Diyos, si Kristo. Yun ang ibig sabihin po noon. Kaya malinaw na
ang isang Kristiyano upang lumago siya sa kanyang pananampalataya, upang maproteksyonan siya sa kanyang pananampalataya kay Kristo, ay meron siya dapat iglesia o church na katulad na ito na kanyang kinakaaniban. Dahil maliwanag din naman sa Matthew chapter 10 na si Jesus ang siyang dakilang pastol natin at tayo ay kanyang mga tupa. Kapag ka ikaw ay hindi tupa, kambing ka. At hindi mo na naising makisama sa tupa at sa pastol ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag, mga kapatid, ang pag-alis at pagtalikod mula sa iglesia ay kasalanan sapagkat ikaw ay hindi nakakonekta kay Kristo katulad na sinasabi ng John 15 verse 5 to 6. Di ba binasa natin ng John chapter 15 verse 5 to 6 at nais ko po muling ipaalala sa atin na mula sa aral at bibig ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa 15 ng Juan verses 5 to 6, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Ganon din sa John chapter 10, verse 3 to 4 and 5. Sumusunod, nakikinig ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. Mga kapatid, ang pag-alis at pagtalikod mula sa church ng ating Panginoong Jesucristo ay wala ka ng pagnanais na si Jesus ay maging propeta, maging dakilang saserdote at hari ng iyong buhay. Dahil si Kristo ay gumagawa lamang sa kanyang iglesia. Ang pagiging tapat mo na kaanib ng ating iglesia ay marka ng iyong tunay na pag-ibig sa Diyos. At ang Diyos ay nagpapala sa kanyang mga tapat na mga anak. Ayon po sa Deuteronomy chapter 5 verse 10. Ano ang sabi doon? Sa Deuteronomy 5:10, ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Doon lang niya pinapadama. Pinaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga doon sa mga tao na umiibig sa kanya at sumusunod. Ang Hebrew 10:25 to 26, sabing ganon. At huwag ninyong kaligtaan ang mga pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita natin na nalalapit na ang Diyos. Saan ka kukuha ng kalakasan? Saan ka kukuha ng paglago sa pananampalataya mo? Hindi ho sa pamamagitan ng pagiging isang Kristiyano mo na sana sabi nila, kundi kukuha ka ng palakasan, paglago, pag-iingat sa pananampalataya mo sa mga niligtas ng ating Panginoong Diyos sa kalipunan ng mananampalataya. Kaya ang sabi ng Hebrew 10:25, huwag kaligtaan ang mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Yung pagtitipon doon, church ito, this is the assembly of God. Kalipunan ng mga naligtas. At sabi ng verse 26, matapos ninyong malaman ang katotohanan, magpapatuloy pa ba kayo sa pagkakasala? Wala nang maihahain pa. Kaya ang hindi pagiging kabahagi sa kalipunan ng mananampalataya at walang pagnanais na maging kasama sa mga pagtitipon ng iglesia o ng church ng ating Panginoong Jesucristo ay lumalabag at nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang isang halimbawa naging bahagi ng church, naging member siya, unti-unti nawawalan siya
ng pagnanais na magpahalaga sa kalipunan ng mananampalatayang binanal ng Diyos ang kanyang iglesia. Wala na sa kanyang isip at puso ang church na katulad ng ganito at di na niya naiisip na sumamba, dumalo, mag-worship kay God, maglingkod, gamitin ang kanyang dating spiritual gift and talents. Ala na sa kanyang isipan ito. Yung tao ngayon, nagpapakita na hindi po totoong naligtas. Dahil ang tunay na bahagi ng church ng ating Panginoong Hesukristo ay isang tao na kailanman ay hindi niya iisipin na isang taon lang ako sa church na yan. 2 taon, hindi ho. Kaya sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan. At ditong confession natin, hindi ka binigyan ng Diyos na mamili na ako ba ay aanib o aalis sa church na ito. Hindi. Dahil kailanman ay hindi iisipin ito ng totoong naligtas. Ang iisipin ng totoong naligtas, kailangan ko na ang sarili kong ito ay manatili sa katawan ni Kristo. Kung kaya, ang sabi ni Debres, tinuturuan niya tayo na maging tapat, kailan pa man, saan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Tinuturuan niya tayo na maging tapat sa kanyang church. Kahit na tayo ay pigilan ng gobyerno, kahit tayo ay pigilan ng sino man tao, hindi ka po mahihinto at hindi ka susunod. Dahil ang sabi ng ating Verdict Confession of Faith na pinag-aaralan sa Article 28, kahit na ang pamahalaan at utos ng prinsipe ay salungat dito, oo, kahit na kailanganin na tayo magdusa ng kamatayan o anumang korporal na pagpaparusa, hindi tayo mababangat, hindi tayo matitinag, hindi tayo maaalis bilang kalipunan ng iglesyang binanal ng ating Panginoon. Di ba sabi po ng Gawa 4, verse 7 to 19? Ano sabi doon? Susundin namin ang Diyos, hindi ang tao. We must obey God rather than man. Ano yung point natin dito? Mahalin mo ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos. Nag-iisang inilagay ng Diyos sa kanyang church. At kapag nauunawaan mo ang Ebanghelyo ng Diyos, nauunawaan mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kailanman yung puso mo andon kay Kristo, andon sa isang Diyos sa tatlong persona, at ikaw ay nananatili sa loob ng church dahil alam mo na katawan niya ni Kristo at nandoon si Kristo sa church na ito. Amen? So mga kapatid, maliwanag na pinapakita sa atin na hindi mo dapat isipin na ikaw ay aalis sa church. Hindi mo dapat iisipin na babaliwalain mo ang iglesia ng ating Panginoon, ang church na ito. Sapagkat ito ay katawan ng ating Panginoong Jesus. At si Jesus ang ulo nito. At siya ay naghahari sa church na ito. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa mga salita nyo na aming natanggap at naipaliwanag. Maraming salamat sa napaka-sistematiko at maayos na aral ng Belgic Confession of Faith. Na totoo na nakita namin mula sa banal na kasulatan na kailanman ang tunay na naligtas ay hindi mag-iisip na ihiwalay ang kanyang sarili sa iglesia, sa katawan, sa pamilya ng aming Panginoong Hesus. Kundi ninanais niya sa kanyang buong buhay na manatili rito sapagkat alam niya na si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. At kami ay nagpapasalamat sapagkat ang maliit na kalipunang mananampalatayang ito ay patuloy na nilalagyan nyo ng katapatan na magpahalaga sa kaloob at regalong kaligtasan na binigay niyo sa amin
upang kami ay patuloy na maingatan ninyo. Inilagay nyo kami sa kalipunan ng mananampalataya sa inyong church upang nasa ganon, ingatan nyo kami, palaguin nyo kami, at pagtagumpayin nyo kami sa aming buhay pananampalataya habang kami pansamantalang nabubuhay sa mundong ito. Kaya Lord, maraming salamat. Nawa po, paging tapatin nyo ang inyong church na ito at ang bawat isa sa amin. Pahalagahan namin at mahalin namin sa lahat ng kalipunan dito na bahagi ng inyong iglesyang ito. Sapagkat alam namin na ito yung kalooban ninyo hanggang sa muling pagbabalik ninyo. Nawa makatagpo ka namin palagi sa mga aral at turo at pananambahan ng inyong iglesyang ito. Nawa hindi mataas ang sino man sa amin dito. Hindi maitaas ang sino man na naririto at maging mga leader nito. Dalangin sa inyo, Ama. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, Amen. And